Okay, good day. Mayroon na naman tayong gagawin na Samsung dito. Ang problema nito guys, nagji-jerk siya, no? Pag ilagay natin siya sa spin, iikot lang siya saglit, tapos ihinto. Bumabalik yung oras, no? So ngayon, wala siyang error na nilalabas, no? Ang mangyayari sa kanya guys, sa wash and spin, wala siyang wash, wala siyang spin. So pag umiikot yung motor, gumagalaw lang konti yung motor, tapos wala na, babalik na siya, bibitaw na siya, paulit-ulit, no? Gagalaw konti, paulit-ulit. So ito ngayon guys, ang aming ito trouble, no? Kasi nga, yun ang problema niya, no? So ngayon, ginalagay natin siya sa spin guys. Ayan, naka-spin mode yan, no? Yan, no? 13. So, ang nangyari sa kanya guys, na pansin namin kanina, gumagalaw lang konti yung drum, tapos hihinto, no? Para siyang nagje-jerk, no? Kaya ito trouble namin to ngayon guys, titingnan natin. So nandito tayo ngayon guys sa Langkaan, Dasmariñas, Cavite, no? So nandito tayo nag-service ngayon para ma-check natin ito, no? So common problem ito guys sa mga ganitong model, no? I-double check nyo guys maigi ang pag-trouble sa ganitong model, no? Kasi nga may mga pagkakataon talaga na nagji-jerk lang siya, no? Umiikot lang siya ng konti. So take note nyo guys, yung mga ganitong model, wala itong hall sensor. Hindi ito tulad sa mga old model na mayroon siyang hall sensor na pag nagji-jerk siya, automatic doon tayo nag-check sa kanyang hall sensor. So ito po, wala siyang hall sensor. So ang kanyang ano nito ay diretso sa motor at sa board na, no? Wala siyang hall sensor na ginagamit yung ganitong model. So yan nga guys, ni-testing namin. So ayaw niya guys umikot, no? So medyo matagal talaga bumaba yung washing machine nito. Pero napansin namin siya, gagalaw lang siya ng konti tapos bumabalik na. So ito ngayon guys ang aming tingnan, no? Ang gagawin natin dito, at tingnan natin to. Ito sinilip ko na nga dito yung mga wiring, baka kasi may mga putol. So wala naman, okay naman, no? So ngayon, next namin natitingnan, pahigain natin to. I-check natin guys yung baba para makita natin. Tingnan natin kung anong kondisyon ng motor nito, no? So pahigain natin to guys para lang ma-double check natin. So yan. So ayan guys, iniikot natin. Smooth naman siya guys, so walang problema. So ginawa namin yan guys, inopen natin yung pinaka-clutch, hinatak natin, tapos inikot natin. So smooth naman yung gearbox niya, walang problema, no? So ganun po, no? Check nyo rin yung gearbox, baka may problema kapag ganyan siya na hindi siya umiikot, nagji-jerk lang. So yun. So ito nga guys, pahigain muna natin, no? So nung pinahiga namin guys, napansin namin kinalawang na yung pinaka motor niya, yung magnetic, no? Yung sa magnetic niya, kinalawang niya. Pero bandang labas lang, wala naman sa loob, no? So smooth naman siya guys, ikotin. So wala naman siyang, yung clutch niya okay naman, smooth siya ikotin, maliban lang doon sa kalawang na nakita natin. So ayan. So ito nga guys, binaklas natin para lang ma-double check natin, no? So smooth naman, walang problema yung kanyang motor, saka yung coil niya. Ayan, wala naman, malinis naman yung loob, yung labas lang naman yung kinalawang guys, no? So babalik na natin, proceed tayo dito sa bandang board, i-check natin. Ayan, so bubunutin natin guys yung wiring ng motor dito sa board para matest natin kung okay pa ba yung motor, no? Para dito natin sa i-check, ma-double check natin kung okay yung connection ng wiring papuntang motor. So titest natin, gamit tayo ng resistance. So ito nga, bago yan, check muna natin itong mga nandito, no? Pero napansin natin wala namang problema. So nung na-check namin guys, harness pala ang naging problema. Ito, putol. So yan, kaya pala nung tiningnan namin sa taas, sinukatan namin ng resistance doon sa terminal ng motor na nakakonect sa board, wala nang reading, no? So dito guys, oh, yan. So nung na-check natin to dito, dapat mababasa natin yung reading ng motor. So nakita natin wala na siyang reading, no? So ang nangyari pala, yung harness guys na putol, parang sunog, putol siya. So medyo matagal din yung trouble natin guys, kasi nga hinanap natin yung problema, no? So dito guys, wag nyo tong kaligtaan i-check kapag ma-encounter nyo yung sakit nyan. Papunta doon sa motor, no? I-double check nyo kung buo, no? So tulad nito guys, napansin natin putol siya yung isang wire, no? Kaya pala ang nangyayari, iikot lang siya ng konti guys, tapos bumabalik.
Ayan. So ang gagawin namin dito, hinangin namin to yung naputol na wiring para ma-check natin, no? Para mapagana natin, no? So kanina kasi, ayan, no? Ayan, kayo mapansin nyo guys, yan yung pula, yung putol, para siyang nasunog. Kaya pala wala na siyang reading, no? Doon sa taas, no? So kung ni-reading nyo guys kasi yung terminal ng motor, so siyempre good yung makukuha nyo. Tapos hindi nyo ma-reading yung harness, no? So dapat guys, doon kayo sa taas mag-grid para makuha nyo yung reading ng motor na tama, no? So putol pala, no? So kailangan talaga guys sa mga ganitong problema, masinsin na troubleshoot ang gagawin nyo. So yun, ayan na, tinitesting natin guys. So okay na siya, no? Nag-spin na siya. Ang bilis niya na guys mag-spin, no? Kapag okay yung mga wiring. So okay na ito. So yun, no? So yun ang naging problema niya guys, harness. Kaya wag nyong kalimutan i-check yung mga harness ng washing machine. Kapag na-encounter nyo ito, wag kayo kagad mag-drop sa board. Kasi dati may napalitan kami nito guys, board talaga ang problema. So ito naman, yung kakataon nito ay harness naman, sunog. So check nyo lahat guys kapag nag-trouble kayo ng isang washing machine, no? Para pag once na mag-findings kayo, tama po yung maging findings, no? Although hindi naman tayo perfecto, pero at least tama yung mga maging findings natin. So yun, okay? Thank you, bye-bye.